Magandang araw. Ako po si Mike Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Ngayon, January 5. What is God's biblical plan? Who is God? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ng araw ay galing sa Isaiah chapter 48 verse 17. Sabi po ay, I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Napakalinaw na mensahe ng talatang ito na ang Diyos ay may plano at ang plano niya ay laging para sa ikabubuti natin. Kahit minsan ay hindi natin agad maintindihan ito. First teaching is God created the good creation. Sa simula ng lahat, nilikha ng Diyos ang mundo na mabuti, walang kasalanan, walang takot, walang hiwalay sa Diyos. Ang tao ay nilikha ayon sa kanyang larawan, may dignidad, may layunin at may relasyon sa Kanya. Hindi tayo ginawa ng Diyos para lang mag-survive. Tayo ay nilikha para mamuhay na may saysay at may ugnayan sa Kanya. Makikita natin dito na ang original na plano ng Diyos ay hindi pain, hindi hirap at hindi pagkasira. Ang plano niya ay kabutihan, kaayusan at pagmamahal. Kaya kapag nakikita natin ang kagandahan ng kreasyon, ng kalikasan, ng pamilya, ang buhay, paalala ito ng Diyos na mabuti at may magandang intensyon para sa atin. Pangalawa, God combats the evil of the fall. Pero dahil sa kasalanan, pumasok ang pagkasira ng mundo. Ang fall ay nagdala ng sakit, pagdurusa at pagkakaiwalay ng tao sa Diyos. Ngunit kahit dito, hindi nasira ang plan ng Diyos. Hindi iniwan ng Diyos ang tao sa halip, nilabanan niya ang epekto ng kasalanan. Sa buong Biblia, makikita natin kung paano niya hinabol ang kanyang bayan. Kahit paulit-ulit silang nagkamali. Ito ang kagandahan ng Diyos. Kahit tayo ay bumagsak, siya ay nananatiling tapat. Mahalagang maunawaan natin ito, lalo na kapag pakiramdam natin ay palpak tayo, makasalanan, o hindi karapat-dapat. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Ang plano niya ay hindi nakabase sa perfection natin, kundi sa faithfulness niya. Ang last teaching, God completes redemption. Ang pinakatuktok ng plano ng Diyos ay ang redemption sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi lang niya inayos ang problema, siya mismo ang pumasok sa problema. Sa krus, pinakita ng Diyos na handa siya magbayad ng pinakamahal na halaga para mabalik tayo sa Kanya. Ang redemption ay hindi lang tungkol sa langit sa hinaharap, kundi tungkol sa bagong buhay ngayon. Kapag tinanggap natin si Jesus, nagiging bahagi tayo ng mas malaking plano ng Diyos. Isang planong nagbabago ng puso, direksyon at layunin. Yun lamang po.